Kilat News Updates. Mga balita ngayon, 3 M16 rifle ng NPA nasamsam ng militar sa Albay. Investigasyon sa pagpatay sa radio announcer sa Negros, tinututukan ng pulisya. Crisis Committee binubuo ng palasyo habang nagpapatuloy ang pagsirit ng presyo ng langis. Ako po si Cesar Soriano para hatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nasamsam ng mga tropa ng 49th Infantry Battalion ng Philippine Army ang 3 matataas na kalibre ng baril sa Barangay Lumacao, Ginobatan, Albay nitong Marso 20. Ayon sa 901st Infantry Brigade, kabilang sa narecover ang 3 M16 rifle, mga magazine, bandolier at isang improvised explosive device o IED. Sinasabing pagmamayari ito ng mga natitirang miyembro ng Bicol Regional Party Committee ng NPA. Paniwala ng 901st Brigade, ang pag-iimbak ng armas ng NPA ay indikasyon ng paghina ng puwersa ng NPA dahil sa sunod-sunod na pagsuko ng mga dating miyembro ng kilusan. Bago ito ay nakarecover din ng militar ng 6 na high-powered firearms sa isang taguan ng armas sa Masbate na ikinanta ng mga dating rebelde. Naglunsad ng pinaigting na manhunt ang Police Regional Office Negros Island Region o Pro-NIR kasunod ng pamamaril sa mamamahayag na si Jolito Jazz Diamante Calo sa La Castellana, Negros Occidental noong Marso 20. Si Calo na community radio announcer sa programang Was-Wasanay sa 5 Distrito sa 88.3 DNN News FM at job order worker sa Himamaylan City LGU ay binaril sa harap ng kanyang tahanan. Ayon sa ulat, isang puting SUV ang lumapit at doon pinagbabaril ang biktima bago tumakas ang salari. Dahil dito, niutos ang pagbuo ng Special Investigation Task Group o SITG upang tutukan ang kaso. Samantala, mariing kinundena ng Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS ang pagpaslang sa broadcaster. Ayon sa ahensya, ang insidente ay banta sa kalayaan sa pamamahayag at kaligtasan ng mga mamamahayag. Binubuo na ng Malacanang ang isang crisis committee upang tiyakin ang tuloy-tuloy na supply ng pagkain at langis sa gitna ng tumitinding tensyon sa Middle East. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro sa press briefing ngayong Marso 23, iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang pagbuo nito upang maiwasan ang aberya sa supply ng mahahalagang bilihin. Kasabay nito, magpapatupad ang Department of Energy o DOE ng panibagong oil price hike epektibo Marso 24 Martes, 6 pesos and 47 centavos sa gasolina, 11 pesos and 88 centavos sa diesel, at 13 pesos and 66 centavos sa kerosene, bunsod ng paggalaw sa pandaigdigang merkado. Bagamat sapat ang supply hanggang unang linggo ng Mayo, binabantayan ang posibleng pagtaas ng presyo dahil sa tensyon sa Strait of Hormuz. Nagsimula ang krisis noong Pebrero 28 matapos ang airstrikes ng Estados Unidos sa Iran. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Linon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.